con los terroristas. Harlem Shake. Nalaman namin na kailangan talaga na maging open ka sa lahat ng mga tao, or especially with the youth, kasi doon mo mamumuld ang sarili mo kung paano ka mag-interact sa kanila. At doon ko rin nalalaman paano maging isang tunay na animator, kasi doon ko natutunan kung paano maging open sa lahat, kahit brothers ka man, sisters ka man, or maging isang kang salicious. So we are blessed from Don Bosco, Borongan. Ani kami yana ha Laguna, and this is my first time to be here. So giupay ngan Mauricio din ha Laguna. Otro labinago din ha Don Bosco Kanduba. Asya na. Okay. Nagkukwento ako about Don Bosco. Tapos pagdating ko pagkagabi, tinatanong ako ng nanay ko kung nakakain na ba ako, ganyan. Today I learned so many things about the proper use of social media. So I'm happy to be part of Salesian Youth Day 2013. Throughout the journey, we've learned so much things. And I'm happy to be one of them. Parents ko astig yung yung unang talk, astig sa way about sa yung social media. Astig yung mga activities, tapos nakaka-enjoy siya. Kasi dito naman, marami siyang activities na na marerelate talaga doon sa may buhay ng mga bata. Kaya marami kami natutunan ngayong araw. Tatay Mario, sana maglakwat siya tayo ngayon. Hindi muna tayo uwi kasi ang aga pa. Hindi pa kami bukas talaga. Hanggang alas 11 nga kami tomorrow evening. Bye guys! Bye guys! Bye guys! Namimiss ko yung pamilya nila. Kasi sila masayahin at overwhelming. Nag-thank pa ako sa nila sa lahat ng ibinigay nila sa akin. Ni-welcome nila kami kahit hindi kami nila kakikilala or something, or hindi kami nila kabaryo, kamag-anak, pero andun pa rin yung kanilang pagmamahal, or andun pa rin kanilang pag-socialize each other na dapat talagang i-share yung blessings kung anong nasa kanila. Thank you sa lahat, sa pagkain, sa pag-welcome nila sa amin. Salamat sa lahat. Especially pasaway ako dito. Ako yung pinakahuling maligo, pero inintindi pa rin nila kahit ganito. Maging makabuluhan sa kanila yung kanilang pagkakatigil dito sa amin, at sana naligayahan sila at nagkaroon sila ng magandang experience dito sa amin. Sa mga sandaling kagaya nito ay nagkaroon ng bahagi at nagkaroon ng hindi naman napakalaking sakripisyo, pero nandun yung sakripisyo na naibigay namin yung konting panahon para sa kanila. At alam naman namin na sa magandang pagkakataon, nagkaroon kami ng bonding, nagkaroon kami ng magagandang ugnayan. Ang masasabi ko sa kanila, i-continue na lang nila yung kanilang pagsisilbi sa Panginoon. Kasi yun ang importante sa mga edad nilang ganong edad nila. At nagpapasalamat naman ako dahil napapunta sila sa amin.
tanggap ko sila bilang isang anak o pangalawang anak kung sakasakali. Mababait naman sila. Pagkakakain nila sila na nagliligpit, pinababayaan ko na. Yung pilat-home sila para mga anak ko na. First time, first experience, at masasabi kong sa sitwasyon ko bilang isang mami, nagkaroon ako ng instant son. Kasi ang anak ko ay 2 babae, ang apo ko babae rin. So, instant son ko siya. Although nag-iisa siya, I tried my best na ibigay sa kanya ang support ko as her mom dito. Sana pagpatuloy nila yung mga gusto nilang hangarin sa buhay nila. Tapos, sa mga trial na nangyayari sa kanila, lagi silang magdadasal para ma-achieve nila yun. At maano nila yung mga problema nila. Sana isang beses magkikita pa ulit tayo, ganun pa rin yung bonding natin. Parang isang buo talagang pamilya. Sana maging lumawak pa yung talino nyo, ganun din sa Panginoon, at sana maging lagi kayong tumawag kay Lord. At tinanggap ko kayo ng maluwalhati sa aming tahanan. At nawa, ang masasabi ko sa inyo, ang message ko sa inyo, ay pagpatuloy nyo ang paglilingkod sa Panginoon. At nawa ay laging nasa presensya nyo ang Panginoon. At maging mabuti kayong mga bata. At sa pagtigil nyo, nagpapasalamat kami dahil napaglingkuran namin kayo kahit 5 araw na tumigil kayo sa aming tahanan. Nakita ko naman sa kanyang kinikilos. Mabait naman siya. Talagang nasa Diyos siya. Nasa Panginoon siya.